Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ako po si Edgar, isang dating OFW. Nagtrabaho ko dati sa Saudi bilang isang driver. Habang nasa biyahe ako, pinapakinggan ko ang mga istorya nyo. Napakagaganda at talagang kapupulutan ng aral. Kaya naman, nagdesisyon din akong ibahagi ang kwento ko. Dahil sa nais kong maging inspirasyon din ito sa iba. Hindi rin biro ang mga pinagdaanan ko na talaga namang nagpatibay sa akin bilang tao, anak at kapatid. Nangyari ang aking ikikwento nung kababalik ko pa lang galing Saudi. Nahuli ako ng isang araw sa libing ng tatay ko. Kaya kinabukasan ay nagtungo kami ng nanay ko sa puntod niya. Subalit, nang dumating kami doon, may kunsinong humukay sa puntod niya. Nais naming ipalibing muli si tatay, ngunit may pumatay sa taong inutusan namin. Hanggang sa nagpadala ulit si kapitan ng taong gagawa nun. Subalit katulad sa una, pinatay din sila. Dito na ako nagkaroon ng maraming hinala sa kung sino ang totoong salarin. Dito na din nagsimula ang maraming kababalaghang hindi ko inakalang mangyayari. Upang mas higit na maunawaan ang kwento ko, ibabahagi ko na ito sa inyo. Muli, ako si Edgar at ito ang aking kwento. Anak, patawarin mo ko kung hindi ka na namin nahintay. Kahapon ay nailibing na namin ang tatay mo. Hindi ko man lang nakita si tatay. Kahit sa uling sandali niya. Bakit ba kasi ngayon ka lang? Di ba kahapon pa dapat ang dating mo dito sa probinsya? Nay, na-delay po ang flight ko eh. Kaya ngayon lang ako nakauwi. Hindi ka ba nagpaalam agad sa employer mo? Nagpaalam naman po. Kaya lang hindi naman po kagad na pagbigyan. Alam niyo naman po sa Saudi. Di ba gano'n naman talaga ang patakaran doon. Hindi ganun kadali ang proseso ng pag-uwi. Lalo na't madalian. Paano yan? Nailibing na kahapon ang tatay mo. Wala na po tayong magagawa, Nay. Pero kung gusto mo, anak, puntahan natin bukas ang libingan ng tatay mo. Para naman kahit papano, makapagpaalam ka pa rin sa kanya. Opo, Nay. Kung alam niyo lang, Nay. Miss na miss ko na kayo ni tatay. Alam ko yun, anak. Kaya nga nahihiya ako sa iyo. Dahil sa kinailangan mo magtrabaho sa malayo para lang matulungan mo kami at ang mga kapatid mo. Wala po yun, Nay. Pamilya tayo eh. At ang pamilya, dapat nagtutulungan. Nagdadamayan. Hindi ka na rin nakapag-asawa, anak. Pasensya ka na talaga. Alam mo bang, yun ang huling habilin ng tatay mo? Na sana raw ay makahanap ka na ng mapapangasawa mo para may mag-aalaga na sa'yo. Hindi puro pagtulong sa amin ang inaatupag mo. Ang tatay talaga. Kahit mamamatay na siya, ako pa din ang inaalala niya. Siyempre, ikaw ang malayo sa amin. Alam mo ba, anak? Araw-araw nakikita ko ang tatay mo. Tinitignan ang larawan mo. Yung larawan mong nakasabit sa dingding ng bahay natin. May isang larawan din po sa pitaka ko, Nay. Kuha yun bago ako umalis patungo sa Saudi. Gabi-gabi, bago ako matulog, tinitignan ko yun, Nay. Walang araw na hindi kayo nawala sa isip ko.
Kasi mahal na mahal ko po kayo. Mahal ka din namin, anak. Kaya hiling ko sa'yo, huwag ka nang umalis. Huwag ka nang bumalik sa Saudi, anak. Dumito ka na lang. Ngunit paano naman po ang trabaho ko, Nay? Dito ka na lang magtrabaho. Marami namang mapapasukan dito. Pero sayang po ang kikitain ko dun eh. Anak, wala na ang tatay mo. Wala nang mag-aasikaso sa naiwang lupain niya sa atin. Ikaw lang ang inaasahan kong mangangalaga ng bukid natin, anak. Pero Nay, hindi sapat ang kita sa bukid para tustusan ang pangangailangan natin. Lalo na po ngayong nasa kolehiyo na ang kapatid kong si Marcos. Anak, kahilingan ito ng tatay mo bago siya mamaalam. Kaya pag-isipan mo mabuti. Nang gabing yon, ay hindi ako dalawin ng antok. Maraming tumatakbo sa isip ko. Una, ay ang kahilingan ni tatay. May kontrata pa akong dapat tapusin, pero hindi ko maiwasang isipin ang lupang iniwan niya. Tay, tulungan niyo naman po ako magpasya ng tama. Pakiramdam ko po kasi ngayon, lahat ng responsibilidad naiwan na sa akin. Kinabukasan, maaga pa'y bumangon na ako sa higaan. Gusto kong maagang makapunta sa libingan ni tatay. Nasasabik akong makita siya. Nagulat pa si nanay nang makita niya akong nagpapaapoy na sa aming abuhan para makapagluto. Anak, ako na dyan. Hindi ka na sanay sa gawain yan. Nanay talaga, oh. Siyempre, kaya ko pa pong gawin to, no? Madudumihan ng mga kamay mo. Ano ka ba? Nay, hindi po sa opisina ang trabaho ko sa Saudi. Driver po ako dun. Minsan nagme-mekaniko rin. Sanay akong madumihan ng mga kamay ko. Habang narito ako, Nay, pagsisilbihan po kita. Ako ang dapat na gumagawa niyan. Nung nabubuhay pa po si tatay, ikaw ang nag-alaga sa kanya. Pati na sa kapatid ko. Hayaan niyo na po akong pagsilbihan ka, kahit ngayon lang po. Hay nako. Sige na nga, ikaw ang bahala. Pero naisip ko lang, sayang, at hindi mo na yan magagawa sa tatay mo. Nay, tama na nga po yan. Malulungkot lang kayo eh. Tama na sa mga panghihinayang. Tanggapin na po natin na wala na si tatay. Para hindi na po siya mahirapan. Kung sa bagay tama ka. Ay nako, ewan ko ba. Nagiging emosyonal lang ako, anak. Pareho kasi kayo ng tatay mo. Malambing at maasikaso. Yan talaga ang mamimiss ko sa kanya. Matapos na makapag-almusal, nagtungo na kami ni nanay sa sementeryo. Hindi na namin isanama si Marcos dahil tulog pa siya. Hinayaan na namin ni nanay na magpahinga muna siya. Mula kasi sa burol hanggang sa mailibing si tatay ay siya ang punong abala. Habang nasa loob kami ng sasakyang jeep, bumabalik sa alaala ko ang mga sandaling nakasama ko ang tatay ko. Napakabait niya sa amin ng kapatid ko. Malambing at mapagmahal kay nanay. Kaya nga labis ang lungkot ko nang ibalita nila sa akin na wala na nga si tatay. Umiiyak ka ba, anak? Hindi, Nay. Hindi po. Anong hindi? Kanina ka pa singhot ng singhot dyan. Paano kasi, Nay? Hindi ko mapigilan ng emosyon ko eh. Naiisip ko po si tatay. Naiintindihan kita, anak. Ganyan din ang nararamdaman ko ngayon. Malapit na po ba tayo sa sementeryo? Oo, anak. Sa susunod na kanto papasok doon. Naroon na ang sementeryo. Pagbaba namin sa jeep, tanaw namin ang kumpol ng taong nakapalibot sa isang puntod. Kunot noong tinitigan ni nanay ang kumpol ng mga tao, ipinagtaka ko ang reaksyon niyang yon. Kaya hindi ko naiwasang magtanong,
Nay, bakit po? May problema po ba? Anak, kasi sa pagkakatanda ko, puntod ng tatay mo ang pinapalibutan ng mga taong yon. Ho? Aba, bakit naman po sila pupunta sa puntod ni tatay? Hindi ko rin alam, anak. Mabuti pa bilisan na nating maglakad. Habang papalapit kami sa puntod ni tatay, labis ang kaba ko na hindi ko mawari. Hanggang sa tuluyan na kaming makalapit sa kumpol ng mga tao. Isang lalaki ang agad na lumapit sa amin ni nanay. Ale, hindi ba ikaw ang asawa ng lalaking nakalibing sa puntod nito? Ako nga ho. Ano nangyari? Bakit nagkakagulong mga tao? Mangyaring naabutan namin bukas ang puntod ng asawa nyo. Anong sabi mo? Bukas ang puntod ng asawa ko? Abay, paano nangyari yon? Hindi ko din po alam eh. Naabutan na lang namin na ganyan na yan. Anong hindi mo alam? Natatandaan ko ikaw sa sepulturero na kausap ko kahapon. Baka naman hindi nyo inayos ang trabaho nyo. Kaya nangyari yan. Bago namin iniwan ang puntod, tiniyak namin ng mga kasama ko na maayos ang lahat. Kaya nga nagtataka kami. Pero, paano mabubuksan yan? At sino nagbukas? Hindi rin namin alam, Mrs. Hindi na ako nakatiis ng mga sandaling yon. Nakiusap ako sa ilang tao na padaanin ako upang makita ko ang puntod ni tatay. Durog na durog ang puso ko sa nakita ko. Bukas nga ang puntod ni tatay at ang bangkay niya halos hindi na makilala dahil sa wakwak ang kanyang dibdib, pati na ang tiyan niya. Doon na bumuhos ang emosyong kanina ko pa pinipigilan na may kasamang galit. Sinong masamang taong gumawa nito sa tatay ko? Napakawalang puso. Patay na nga. Nilapastangan pa ang katawan niya. Hindi ko talaga alam kung ano nangyari sa kanya. Maniwala kayo sa akin. Kundi ikaw, baka ang mga kasamaan mo. Walang dahilan para gawin nila yan. Maniwala naman kayo. Wala kaming kinalaman dyan. Meron. Suot ng asawa ko ang singsing pangkasal namin kahapon. Pero ngayon wala na yon sa kanya daliri. Tiyak na pagdanakaw ang dahilan ng kalapastangan ito. Hindi ko magagawang pagnakawan ng mga puntod dito. Matagal na ako nagtatrabaho dito, Mrs. Abay kahit minsan, hindi ko tilangkang gumawa ng masama. Maniwala kayo sa akin. Kung hindi pagnanakaw, paano mong ipapaliwanag ang pangyayaring ito? Sige nga. Hindi ko talaga alam. Pero, hayaan nyo. Aayusin ko na lang ulit ang libingan niya. Kakapalan ko lagay ng simento sa bawat paligid ng kabaong niya upang hindi yung basta-basta mabuksan ng kung sino lang. Gawin mo. Hindi kami dito aalis hanggat hindi mo natatapos ang trabaho mo. Gagawin ko ng maayos ang trabaho para matiyak na hindi na mangyayari uli ito. Matapos ang pag-uusap na yon, nagkubli kami sa isang puno malapit sa puntod. Ang mga kumpol ng tao ay unti-unti na ding nagsipag-alisan. Sila ay mga taong nakipaglibing sa kabilang puntod. Subalit hindi napigilang makiusyoso din dahil sa nakitang nangyari sa puntod ng tatay ko. Samantala, ng mga sandaling yon, kami na lang ni nanay ang naiwan. Ang sepulturero na si Mang Francis ay umalis din upang bumili ng mga gagamitin sa muling pagsasara ng libingan ni tatay. Subalit tanghali na ay hindi pa din siya bumabalik. Nay, babalik pa po kaya ang lalaking kausap natin kanina? Dapat lang na bumalik siya, anak. Dahil kakasuhan ko talaga siya pag hindi niya inayos ang puntod ng tatay mo. Kung mauna na kaya kayong umuwi, ako na lang po maghihintay sa kanya, Nay. Hindi, anak. Dito lang ako. Hihintayin ko siya. Pero Nay, namumutla ka na oh. Nag-aalala na po ako sa inyo eh. Ayos lang ako, anak. Huwag mo akong alalahanin.
Hindi pa man natatapos magsalita si nanay, napaupo na siya sa lupa. Namutla ang mga labi niya, dahilan para mas lalo akong mag-alala sa kanya. Nay, wag na po matigas ang ulo niyo. Ihatid ko na po kayo pauwi. Namumutla na po kayo. Paano ang tatay mo? Baka may kung anong hayop ang pumunta dito. Tapos, ay may gawin silang hindi maganda. Ihatid lang po kita, Nay. Tapos babalik ako dito. Wag na pong matigas ang ulo niyo, Nay. Inalalayan ko na si nanay para muling makatayo. Tiyempo, napaalis na kami nang biglang dumating si Mang Francis. Narito na ako. Dala ko na mga gagamitin sa pagsasara ng puntod. Makikisuyo na lang po, Mang Francis. Gawin niyo na lang po ulit. Mamaya babalik po ako para tignan kung natapos niyo na. Pagdating namin sa bahay, naroon si Marcos. Nakaabang na sa pag-uwi namin. Kaya nang makita niyang paparating na kami, agad siyang sumalubong sa amin. Kuya, ano nangyari kay nanay? Bakit namumutla siya? Baka dahil sa init ng araw. Saka nalipasan ng gutom siguro. Kaninang umaga pa kami pumunta ng sementeryo eh. Bakit kasi tanghali na kayo nakauwi? May nangyaring di maganda sa libingan ni tatay. Kaya yun, pinaayos muna namin. Isinalaysay ko kay Marcos ang mga nasaksihan namin sa sementeryo. Tulad ng inaasahan, galit na galit ito. Nako kuya, ako na ang pupunta sa sementeryo. Lagot sa akin naman Francis na yan. Wag na, Marcos. Ako na lang ang babalik doon. Bantayan mo na lang si nanay dito. Napakasama na talaga ng mga tao ngayon. Pati patay na. Hindi pinatawad. Hindi pa tayo sigurado kung sino talaga may kagagawan nun. Kaya hindi natin maaaring pagbintangan si Mang Francis. Wala lang ibang gagawa nung kuya. Siya lang. Kasi siya lang ang nakakalabas-masok sa sementeryo kahit na sa gabi eh. Hanggang wala tayong ebidensya, hindi natin siya pwedeng sisihin o pagbintangan. Mabuti pa ihatid mo na si nanay sa kwarto niya. Ako'y babalik na sa sementeryo. Titignan ko yung pinapagawa kay Mang Francis. Sa kailangan malaman ko kung sino talaga ang lumapastangan sa bangkay ni tatay. Bago ako magtungo sa sementeryo, dumaan muna ako kay Kapitan. Inireport ko sa barangay kung ano ang nangyari sa libingan ni tatay, pati na din ang pagkawala ng kanyang singsing. Nangako si Kapitan na tutulong siya upang malaman kung sino ang tunay na may kagagawan. Mag-aagaw na ang liwanag at dilim nang makarating ako ng sementeryo. Subalit, hindi pa din naayos ang libingan ni tatay. Wasak pa din ito at ang bangkay ni tatay nakahandusay pa din sa lupa dahil wasak na rin ang kabaong nito. Nasaan kaya si Mang Francis? Bakit kaya hindi niya tinapos ang trabaho dito? Anak ng putya, oo. Hindi kaya tama si Marcos? Siyang may kagagawan sa pangyayaring to. Kawawa naman ang tatay ko. Ako na nga lang mag-aayos sa libingan niya. Hanggang sa kabilang buhay, pinahihirapan siya ng mga taong halangang kaluluwa. Upang maumpisan ko na ang paggawa, naghanap ako ng palang maaari kong magamit. Nilinga ko ang buong paligid hanggang sa mapadako ang tingin ko sa punong malapit sa isang puntod. Naroon ang palang dala-dala ni Mang Francis kanina. Nakasandal yon sa katawan ng malaking puno. Agad kong nilapitan yon. Nang akmang hahawakan ko na ang pala, may pulang likido na pumatak sa braso ko hanggang sa naging tuloy-tuloy na ang pagpatak ng pulang likido. Inamoy ko yon sa pag-aakalang dagta lamang yon ng puno. Subalit malansa yon na tila dugo. Doon na ako labis na kinabahan at nakaramdam ng pananayo ng balahibo. Pero nilabanan ko ang takot na yon. Buong tapang akong tumingala
upang malaman kung anong meron sa taas ng puno. Halos mapaupo ako sa pagkabigla at takot. Ang pulang likido na bumabagsak ay dugo mismo ng tao. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang taong yon ay si Mang Francis. Nakasabit ang katawan sa isang malaking sanga sa taas ng puno at wala na itong buhay. Diyos ko po, ano nangyari kay Mang Francis? Sinong masamang tao kaya ang pumatay sa kanya? Diyos ko, Panginoon, anong gagawin ko? Dahil sa labis kong pagkataranta, agad akong nagtatakbo papalayo sa lugar na yon. Sakto naman, pagdating ko sa tabing kalsada, may dumaang jeep. Sumakay ako doon sa kadiretsyong nagtungo sa bahay ni Kapitan. Edgar, bakit ka nagbalik? May kailangan ka ba? Kapitan Oka, si Mang Francis po. Si Mang Francis. Teka, huminahon ka muna. Kumalma ka para makapagsalita ka ng maayos. Kapitan Oka, si Mang Francis po, patay na. Ano? Paano patay na? Kanina lamang ang sabi mo sa akin aayusin niya ang libingan ng tatay mo. Bakit sinasabi mo ngayon na patay na siya? Totoo po ang sinasabi ko. Totoo po. Samahan niyo ako. Bumalik tayo ng sementeryo. Ipapakita ko sa inyo nangyari sa kanya. Pagdating namin sa sementeryo, agad kong dinala si Kapitan sa libingan ng tatay ko. Ganun pa din ang lagay niya kung paano ko siyang iniwan. Samantalang si Mang Francis kanina ay nasa taas siya ng puno. Subalit ngayon ay nakahandusay na ang dugoang katawan sa lupa. Hindi na siya nakasabit sa sanga ng puno gaya ng nakita ko. Sino kaya walang pusong gumawa nito sa kanya? Kanina lang magkausap pa kami, Kapitan. Pero ngayon wala na siya. Kapitan, hindi kaya may galit kay Mang Francis ang pumatay sa kanya? Paano mo naman nasabi yan, Edgar? Kasi po grabe ang ginawa nila eh. Tignan niyo naman, winakwak ang dibdib at kinuha ang puso. Yung atay wala na rin. Lahat ng laman loob niya wala na. Kung aking pagbabasihan ng mga sinabi mo, bago ka bumalik dito sa sementeryo, iisipin kong ikaw ang pumatay sa kanya. Kapitan, ano ba yung sinasabi mo? Hindi ko magagawang pumatay ng tao. Pero ikaw lang ang may motibo na gumawa nito. Hindi ba dahil sa nangyari sa tatay mo? Tama ka, Kapitan. May motibo nga akong gawin to, pero nagkakamali ka. Hindi sapat na dahilan yun para patayin ko siya. Lalo nang wakwakin ng dibdib niya at kunin ang laman loob niya. Paano ako makakasigurong wala ka talagang kinalaman dito? Kayo na lang dalawa magkasama dito. Walang sino man saksi nang maganap ang pagpatay kay Francis. Kapitan, malinis ang konsensya ko. Lalong hindi ako mamamatay tao. Ipinaalam ko sa inyo ang tungkol sa bagay na to dahil akala ko ay makakatulong ka. Pero ito pa palang napala ko. Ang pagbintangan sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Kung talagang wala kang kasalanan, lalabas din ang totoo. Pero sa ngayon, magpapadala ko ng mga tao sa ating baryo na mag-aasikaso sa pagtund ng tatay mo. At kay Francis naman, tatawag ako ng pulis upang maimbestigahan ang nangyari sa kanya. Matapos nun, umalis na kami sa lugar na yon. Kahit nalabag sa loob ko, ay sinunod ko ang kagustuhan ni Kapitan. Sumama ako pabalik sa kanya. Pero sa halip na pauwi niya ako, dinala niya ako sa presinto sa bayan. Iniharap ako para imbestigahan. Kapitan, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ako dinala dito? Sapagkat ikaw ang huling kasama ni Francis. Sabihin mo sa kanila ang totoong nangyari. Pero wala nga akong kasalanan. Hindi akong pumatay kay Mang Francis. Hanggang hindi kami nakakasiguro na wala ka nga talagang kinalaman sa nangyari ito, hindi ka aalis sa lugar na ito. Kapitan, hindi mo maaaring gawin to sa akin. Kami ang biktima dito. Tapos ako pa ang ikukulong nyo?
Pansamantala lang naman ito. Kapag napatunayang wala ka nga talagang sala, pakakawala ka rin. Nakikiusap ako sa inyo. Kailangan kong umuwi. Nag-aalala na si Marcos at ang nanay ko. Napasabihan ko na sila sa bagay na ito. Kung ganun, lalong mag-aalala ang nanay ko. Maawa naman kay sa akin, Kapitan, no? Payagan niyo na akong umuwi. Nang gabing yon, sa presinto ako nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, dumating ang kapatid kong si Marcos. Wala ni isang salita ang lumabas sa kanyang labi. Pero dama ko sa tingin niya ang matinding galit. Matapos niyang makausap ang mga pulis, sinilip lang niya ako. Saka agad din siyang umalis. Ilang sandali pa ay dumating na din si nanay. Bakas sa mukha niya ang labis na pag-aalala. Halos patakbo siyang lumapit sa akin, saka hinawakan ang mga kamay ko. Ayos ka lang ba dito, anak? Hindi ka ba nila sinaktan dito? Ayos lang ako, Nay. Hindi lang ako makatulog ng maayos. Dahil inaalala ko kayo ni Marcos eh. Huwag mo kaming alalahanin. Ang sarili mo ang isipin mo. Ano bang nangyari? Bakit ikaw ang sinasabi nilang pumatay kay Francis? Di ko nga rin po alam, Nay. Alam kong hindi mo kayang gawin yon, anak. Isinalaysay ko kay nanay ang nangyari. Maging siya ay hindi makapaniwala. Tulad ko, umusbong din ang galit sa dibdib niya. Mga walang hiya sila. Tayo na nga ang biktima. Ikaw pa ang pinaghinalaan. Mga hayop sila. Mga hayop. Nay, kumalma lang po kayo. Baka kung ano pa ang mangyari sa inyo eh. Paano kung kakalma? Kung hanggang ngayon, nandito ka pa din. Nay, lalabas din po ang totoo. Maghintay lang tayo. Wala pa silang sinasabing kaso ko, kaya may pag-asa pa. Sana nga, anak. Kasi hindi ko kakayaning tuluyang kang ikulong nila. Kahit anong sabi ko sa nanay ko na umuwi na, nanatili pa din siya sa presinto, nag-aantay sa mga susunod na mangyayari. Bandang pananghali, dumating si Kapitan. Bakas sa mukha nito ang lungkot at labis na pag-aalala. Agad siyang lumapit sa mga pulis. Saka may kung anong kinuha sa mga yon. Habang papalapit siya sa kinaroroonan ko, sunod-sunod na buntong hininga ang pinakawalan ko. Naroon din ang pag-aalala. Pagtapat niya sa pintuan ng selda, inilabas niya ang susi, saka tuluyang binuksan ang selda. Makakauwi ka na, Edgar. Talaga po makakauwi na ako, Kapitan. Naku, salamat sa Diyos. Akala ko talaga mabubulok na ako dito eh. Kagabi sinabi ko sa'yo magpapadala ako ng tao sa sementeryo, hindi ba? Oo, Kapitan. Naalala ko po, sinabi niyo nga yun. Kaninang umaga, may natagpuan silang patay. Kung paanong namatay si Francis, ganun din ang paraan ng kanilang pagkamatay. Anak ng putya. Kung ganun may gumagalang masasamang loob sa baryong to. Yan din ang nasa isip ko, Edgar. Kaya nga patawarin mo ko kung pinagbintangan kita kagad. Tapos na po yung Kapitan. Ang mahalaga ngayon, makakauwi na po ako. Meron lang sana ako sa iyong ipapakiusap. Ano ho yung Kapitan? Maaari mo ba akong tulugan mahanap ang masasamang taong pumapatay sa baryo natin? Oo, Kapitan. Makakaasa po kayo. Habang nandito ako, tutulong po ako sa inyo. Kailangan mahuli natin agad ang masasamang nilalang na yun. May pakiramdam kasi akong hindi ordinaryong tao ang gumagawa nito. Bakit niyo naman po nasabi yan? Dahil sa paraan ng pagpatay niya, wakwak ang dibdib, labas sa mga bituka. Higit sa lahat, wala ng puso at atay ang kanyang biktima. May duda ako, Edgar. Aswang ang pumapatay sa baryo natin. Aswang po? Meron pa bang ganun sa panahon natin? Yan ang duda ko.
Pero hindi pa naman ako sigurado. Kung aswang po ang gumagawa nun, bakit pati ang tatay ko? Patay na po siya. Sa pagkakaalam ko galing sa mga buhay na tao lang ang kinakain nilang lamang loob. Yan din nga ang isang palaisipan sa akin. Talagang nakapagtataka. Dahil sa tagal ng panahon, ngayon lang ulit nagkaroon ng ganitong pagpatay sa baryo natin. Sandali lang, Kapitan. Sasabat na ako sa usapan niyo ng anak ko. May gusto lamang akong sabihin. Ano yun, Puring? May naiisip akong paraan para malaman natin kung sino ang totoong salarin. Paano, Puring? May naiwang medalyon ng asawa ko. Baka makatulong yon. Medalyon baka mo? Oo, Kapitan Oka. Ang medalyon na yon ay minana pa ng asawa ko sa tatay niya. Kaya natitiyak kong makapangyarihan yon at malaki ang maitutulong. Abay kung ganun, huwag na tayo magsayang ng panahon sapagkat dumarami ng napapaslang. Nagdudulot na ito ng matinding takot sa mga tao sa baryo. Hindi na kami nagtagal pa sa presinto. Umuwi na din kami kagad ni Nanay, kasama si Kapitan. Pagkarating namin sa bahay, isang maliit na baul ang inilabas ni Nanay. Sa loob nito ay ang isang napakagandang medalyon. Sa buong buhay ko, noon lamang ako nakakita ng ganun. Hindi ko alam na may itinatagong ganun si Nanay. At nasa loob lang pala ng bahay namin. Labis ako namangha sa kakaibang disenyo ng medalyon. Bawat nakaukit dito ay detalyado. Nay, napakaganda po nito ah. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin na may ganitong bagay si tatay? Sapagkat walang maaaring paggamitan ito noon. Pero sa ngayon, nararamdaman kong kailangan natin ito. Ngunit paano natin ito gagamitin? Hindi ko rin alam, anak. Paano po ito makakatulong sa atin? Kung hindi ko naman alam kung paano ito gagamitin. Baka may kasama pa po itong kahit na ano dyan sa loob ng baul, Nay. Baka meron dyan bagay na maaaring malaman natin kung paano gagamitin ang medalyong to. Muling tumingin si Nanay sa baul. Doon niya napansin ang isang tela na nakatiklop. Nang kunin niya yon, doon na tumambad sa amin ang isang libro. Sa ilalim ng tela, naroon ang libro. Kinuha yun ni Nanay, saka iniabot sa akin. Isa-isa kong binuklat ang bawat pahina. Ngunit wala akong naintindihan sa mga nakasulat. Nay, paano ko magagamit ang librong to? Ibang wika ang nakasulat dito eh. Hindi ko po ito naiintindihan. Anak, maging ako man ay hindi ko rin yan naiintindihan. Kapitan Oka, baka matutulungan niyo kami sa bagay na ito. Inabot ko kay Kapitan Oka ang libro. Matamang tinignan niya ang bawat pahina. Baka sa muka ni Kapitan Oka ang pagkamangha sa bawat salitang naroon sa librong iniwan ni tatay. Ano po, Kapitan? Matutulungan niyo po ba kami? Ang mga salitang nakasulat dito ay salitang Latin. Ito ay mga uri ng orasyon at dasal. Paano ko po malalaman kung paano basahin ng mga to? Hindi ko din alam, sapagkat ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong libro. Subalit may paraan pa. Anong paraan po yun? Babalik tayo sa sementeryo, sa puntod ng tatay mo. Mag-aalay tayo ng dasal doon. Baka sakaling doon, magising ang kamalayan mo upang matutunan mo ang paggamit ng medalyon na ito. Matapos na maihanda ang medalyon at libro, nagtungo na kami ni Kapitan sa sementeryo. Si Nanay naman ay nagpaiwan na lamang sapagkat may altar naman kami sa bahay na pagpasya niyang doon na lamang magdasal. Bago mag-alas 6 ng gabi, nagtungo na kami ni Kapitan sa sementeryo. Bakit po kailangan ganitong oras tayo magpunta dito, Kapitan? Parang kakaiba kasi ang pakiramdam ko eh. Ang alam ko'y mas epektibo ang panalangin at dasal sa mga namatay sa oras na nag-aagaw na ang liwanag at dilim.
Lalo na kung ito ay gagawin eksaktong 6:00 ng gabi. Anong kinalaman ng oras, Kapitan? Maaari naman tayong magdasal kahit na anong oras, di po ba? Sapagkat pinaniniwalaan sa oras na ito, mas malakas ang kapangyarihan ng mga masasamang nilalang at elemento. Ibig niyo pong sabihin, dahil may kahilingan ako kay tatay, kailangan kong daigin ng malakas na elemento ng paligid na maaaring pumigil po sa atin? Tumpak ka, Edgar. Yan nga ang ibig ko sabihin. Pero nakakatakot po kasi ang paligid eh. Pakiramdam ko anumang oras ay merong sasalakay sa atin. Labanan mo ang pakiramdam na yan. Dahil sa sandaling mag-umpisa na tayo sa dasal at orasyon, kailangan ibuhos mo ang buong puso at isip mo. Hindi ka dapat magambala sa paligid kahit na anong mangyari. Saktong 6:00 ng gabi, isinuot ko ang medalyon. Paharap kaming tumayo ni Kapitan sa tapat ng puntod ni tatay. Binuksan ko ang libro, saka nag-umpisa kong basahin yon. Kahit na hindi ko naiintindihan ang mga salitang nakasulat doon. Kasabay ng unang bigkas ko ng salita ay ang pag-ihip ng malakas na hangin. Dahil doon ay nagpalipat-lipat ng pahina ang librong hawak ko. Napapatigil ako sa pagsasalita. Ituloy mo lang kahit anong mangyari. Huwag kang titigil. Binalikan ko ang unang pahina. Itinuloy ko ang orasyon. Ang sumunod na pangyayari ang mas lalong nagpatayo ng balahibo ko. Sunod-sunod na ungol ng tila malaking aso ang narinig namin sa paligid. Dahil doon ay napatigil akong muli. Narito na siya. Hindi nga ako nagkamali. Aswang nga ang pumapatay sa baryong ito. Paano po kayo nakatiyak, Kapitan Oka? Ang ungol ng tila asong naririnig mo ngayon. Walang iba, kundi ang aswang. Kung ganun, umalis na tayo dito, Kapitan. Baka mamaya mapahamak pa tayo dito. Hindi tayo aalis. Dito lang tayo. Itutuloy natin ang ating nasimulan. Pero Kapitan, natatakot ako eh. Huwag kang matakot dahil kasama mo ko. Isa pa, ito lang ang tanging paraan para maisalid ng iyong ama ang kanyang kaalaman sa medalyon. Sige, ipikit mo na ang iyong mga mata. Sabihin mo ang katagang binigkas mo kanina. Isipin mo, nakaharap mo ang iyong ama ngayon. Buhay na buhay siya sa iyong paligid. Kausapin mo siya. Tahimik na hilingin sa kanya ang pakay mo. Ulit-ulitin mo. Habang nagsasalita si Kapitan, pinakikinggan ko yun at pinag-iisipan. Kaya hindi ko inalintana ang mga nangyayari sa paligid ko. Kahit na tila nararamdaman kong tila lumalapit sa aming kinaroroonan ang alulong ng aso. Nagpatuloy ako hanggang sa makita ko sa isipan ko si tatay. Nakatingin siya sa harapan ko. Pagkatapos ay inilapat niya ang isang palad niya sa kaliwang dibdib ko, sa tapat mismo ng puso ko. Doon ay nakaramdam ako ng kakaibang init. Yung init na dumadaloy sa buong pagkatao ko hanggang sa litid at sa pinakakaliit-liitang ugat na dinadaluyan ng dugo ko. Hanggang sa ang init na yon ay tila ba naging lakas sa aking bawat kalamnan. Doon ko naramdaman ang kakaibang lakas na bumalot sa aking pagkatao. Sa isipan ko, malinaw ko nang nauunawaan ang laman ng libro. Nagsalimbayan sa isip ko ang lahat ng mga kataga at salita na tila ba matagal ko nang alam ang mga yon. Matapos yon ay isang malakas na sigaw ang pinakawalan ko. Kasunod nun ay ang pag-alis ng palad ni tatay sa dibdib ko. Pagkatapos ay unti-unti na siyang naglaho sa isipan ko. Doon, iminulat ko na ang mga mata ko. Kasabay ng pagmulat ng mga mata ko, ang pagtigil ng malakas na hangin sa paligid ko. Sa tapat ko, sa kabilang bahagi ng puntod ni tatay, isang matandang lalaki ang naroon. Hindi ko alam kung saan siya galing.
Matiim ang tingin na ipinupukol sa akin. Samantalang si Kapitan ay nakatingin lang din sa kanya. Baka sa mukha nito ang takot at pangamba. Mga senyo, papanong? Ako nga, Oka. Dito ba, Ari? Abay, patay ka na. Paano ka muling nabuhay? Dahil dumating na ang takdang oras para muling bumangon ng mga aswang na pinatay na gaya namin. Dahil may misyon kaming dapat tapusin at hindi nyo maaaring hadlangan yon. Sino siya, Kapitan? Siya ay isang aswang na napatay ng lolo Hugo mo noon. Tandang-tanda ko pa lahat. Kung paano nakipaglaban ng lolo mo laban kay Mang Arsenio. Tama ka, Oka. Ngayon, ang apo ng taong pumatay sa akin ang nagtatangkang pigilan ako sa aking muling pagkabuhay. Sa pagkatagaya mo, ay walang puwag sa mundong ito. Bakit? Bakit, Oka? Tingin mo ba ay kaya ko ng batang uhugin na yan? Nagkakamali ka. Dahil ito na ang magandang pagkakataon para makaganti ako sa kadugo ng taong pumatay sa akin. Matapos na makapagsalita ni Mang Arsenio, muling lumakas ang hangin sa buong paligid. Kasabay nun ay ang pagbabago ng anyo ng lalaking nasa harapan namin. Naging katulad ng bangkay na naaagnas na ang kanyang katawan. Umalingasaw din ang masangsang na amoy mula sa kanya, katulad ng amoy ng isang nabubulok na bangkay. Hindi ko malaman ang gagawin ko ng mga sandaling yon. Magkahalong takot at kaba ang nararamdaman ko. Gamitin mo ang medalyon, Edgar! Labanan mo siya! Paano ko po gagawin yun? Ang orasyon at dasal na nasa libro, maaaring yun ang susi para magamit mong medalyon. Paulit-ulit mong bigkasin ang mga yon. Bilisan mo! Pero hindi ko mabuksan ang libro. Tila may pumipigil na puwersa upang gawin yon. Ipikit mo ang iyong mga mata. Pagkatapos ay hawakan mo ang iyong medalyon. Saka alalahanin mo mabuti ang bawat katagang binigkas mo kanina. Sinunod ko ang sinabi ni Kapitan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pagkatapos ay binigkas ang mga orasyon at dasal na nabasa ko sa libro. Paulit-ulit, walang tigil, hanggang makaramdam ako ng kakaibang lakas. Nagmumula yon sa medalyong suot ko. Tama yan, Edgar. Ituloy mo lang ang ginagawa mo. Ang bawat ingay sa paligid ko ay malinaw ko nang naririnig, kahit nasa malayo sila. Hanggang sa maramdaman ko ang pag-iisa ng puso at isip ko sa medalyong suot ko. Doon na ako muling nagmulat ng mga mata. Humanda ka sa akin ngayon, dahil ngayon pa lang tatapusin ko na ang mga masasamang plano mo. Hindi ito maaari. Walang pwedeng sumira sa mga plano ko. Anong hindi maaari? Maaari! Katapusan mo na! Nang sandaling to, ay nakahanda na akong salakayin ang masamang nilalang. Subalit nagbago ito ng anyo. Naging malaking ibon ito, mas malaki kaysa sa ibong panggabi. Lumipad sa ulunan ko, saka tinangka kong hilahin. Subalit nahawakan ko ang isang paa niya. Nataranta ito sa pagkakahawa ko. Kaya pilit na ikinampay ang kanyang mga pakpak upang makatakas sa pagkakahawa ko. Ngunit dahil sadyang malakas siya, nabitiwan ko ang paa niya. Pagkatapos nun, ay lumipad ito ng mataas, papalayo sa lugar ko. Bumalik ka dito! Huwag kang duwag! Tama na. Tama na, Edgar. Pabayaan mo na siya. Ngunit paano kung may ibang mabiktima na naman ang aswang na yun? Yan din ang inaalala ko. Kaya lamang, hindi pa sapat ang lakas at kakayahan mo sa gayon. Kahit na hindi pa ako handa, lalabanan ko siya, Kapitan, para wala na siyang mabiktima at wala ng buhay ang mawala. Hayaan mo.
Bukas na bukas din, magpapakalat ako ng anunsyo sa buong baryo ukol sa nangyaring ito para lahat ay makapag-ingat. Pero sa ngayon, kailangan na nating umalis sa lugar na ito pagkat hindi natin alam kung mag-isa lang ba ang aswang na yun o baka may iba pa siyang kasamahan. Napaisip ako sa sinabing yun ni Kapitan. Baka nga may kasama pa si Mang Arsenio. Pagkatapos, sabay-sabay na umatake sa amin. Baka mapahama kami sa lugar na yon. Kaya naman, hindi na ako kumontra pa kay Kapitan. Umalis na din kami kagad sa lugar na yon. Pagdating sa bahay, naabutan ko si Nanay. Nakaluhod pa rin siya sa altar. Walang tigil sa pagdarasal. Nang makita niyang dumating na kami ni Kapitan, tumayo siya at saka sumalubong sa amin sa pintuan. Kumusta anak? Ano nangyari? Nagtagumpay ba kayo? Opo, Nay. Nagtagumpay po kami ni Kapitan. Magagamit ko na po ang medalyon. Makakatulong na po ito sa atin para labanan ng mga aswang. Kung ganun, totoo ngang may aswang? Oo, Puring. At nakalaban siya kanina ng anak mo. Amalanhig ang tawag sa nakalaban mo kanina, Edgar. Amalanhig ba ka mo, Kapitan? Tama ka. Sila yung mga aswang na namatay na. Ngunit muling nabuhay, katulad ng isang tao. Paano niya nagawang mabuhay muli? Hindi ko lang tiyak. Pero may duda akong may kinalaman yon sa pagkain niya sa laman ng mga taong namatay na. Pero, bakit pati ang mga nabubuhay binibiktima niya? Sapagkat ang buhay na dugo ang nakapagpapalakas sa kanila. Nakakakilabot ang kalaban nating Kapitan. Sapagkat hindi lamang mga nabubuhay ang kailangan nating tulungan, kundi maging mga namatay na. Kaya kailangan mo magpalakas. Sanayin mo ang sarili mo sa paggamit ng medalyon at matibay na pananampalataya sa Diyos na may kapal. Tama si Kapitan, anak. Ang pananalig at pananampalataya sa Diyos ang pinakasandata natin laban sa anumang uri ng kadiliman, laban sa mga masasamang nilalang. Opo, Nay. Bukod dun, mula ngayon, hindi ko naaalisin ang medalyong to sa leeg ko. Kayo din po, Nay. Lagi kayong mag-iingat ni Marcos, lalo na pag wala ako dito sa bahay. Dahil hindi natin alam kung kailan sasalakay ang amalanhig na yon. Siyempre naman, anak. Mag-iingat kami palagi ng kapatid mo. Oo nga pala. Asan po si Marcos, Nay? Bakit di ko siya nakikita? Kanina pa umalis ang kapatid mo. Ha? Saan po siya pumunta? May kailangan daw siyang asikasuhin sa papeles ng lupang iniwan ng tatay mo. Dapat hindi niyo muna pinayagan, Nay. Ayaw magpapigil eh. Gusto niyang siya na ang umayos ng mga papeles na yon dahil abala ka nga. Dito lang muna kayo, Nay. Aalis lang muna ako. Aalis ka? Abay, saan ka pupunta? Sa paradaan po ng tricycle sa kanto. Aabangan ko doon si Marcos. Nay, nag-aalala po kasi ako sa kanya. Hala, sige, mabuti pa nga, anak. Ako man ay nag-aalala na din sa kanya. Bago ako umalis, nagbilin ako kay Kapitan na doon na lang muna siya sa bahay namin magpalipas ng gabi. Mabuti na yon upang makasiguro ako sa kaligtasan niya. Tiyak na siya ang unang pupuntiryain ni Mang Arsenio. Dahil sa madilim ang paligid, nagdala ko ng sulo para maging tanglaw sa daraanan ko. Walang katao-tao ang buong paligid. Wala ding nakaparadang tricycle. Marahil ay nagsiuwian na sila. Ilang minuto pa ang lumipas, isang tricycle ang huminto sa tapat ko. Bumaba doon si Marcos, nakangiti, habang papalapit sa kinaroroonan ko. Oh, kuya, bakit nandito ka sa labas? Hinihintay kita. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Kuya naman, malaki na ako. Hindi ka na sana nag-abala pa. May gumagalang masamang nilalang ngayon, kaya kailangan mag-ingat tayo. Tulad ng ano, kuya? Mga adik? Sila ba? Hindi. Kundi tulad ng aswang. Aswang? Aba, kuya, wala nang aswang, kuya. Meron, Marcos. Nakaingkwento ko siya kanina. Totoo ba yan, kuya? Oo, kaya kailangan natin magdoble ingat.
Aba, sa edad kong to, ngayon ko lang narinig ang gumagalang aswang ha. Madalas ang bili ni nanay, mag-ingat ka pag uwi, maraming adik sa labas. Pero ngayon, aswang nang dapat katakutan. Alam kong mahirap paniwalaan pero totoo yun, Marcus. Bilisan na natin. Baka masundan pa tayo. Ihahakbang pa lang namin sana ang aming mga paa nang biglang lumakas ang hangin. Kasunod nun, ang napakabahong amoy sa paligid na kanina nang dumating naman ako ay wala naman. Kinutuban na ako ng masama, kaya hinawakan ko ang braso ni Marcus. Hinila ko na siya upang magmadaling lumakad. Bilisan mo, Marcus! Andito na siya! Sino ba, kuya? Ang aswang ba? Oo, nandito lang siya sa paligid. Kuya, huwag ka na ganyan. Natatakot ako eh. Huwag kang matakot, akong bahala sa'yo. Basta tumawa ka lang na maigpit sa kamay ko. Akong bahala sa demonyong aswang na yan. Mula sa kadiliman ng gabi, sa unahang bahagi ng daang tinatahak namin ni Marcus, lumabas si Mang Arsenio, katulad ang anyo niya kanina nung una ko siyang nakalaban, tila naaagnas na bangkay. Mula sa pagkakahawak ni Marcus sa kamay ko, ramdam ko ang takot niya. Humigpit ang hawak niya at nanginginig pa. Kuya, bangkay na nabuhay yan ah. Iyan ba ang aswang? Oo, Marcus. Isang aswang na namatay at ngayon ay muling nabuhay. Kung tawagin niya ay amalanhig. Kung ganun, totoo nga kuya. May aswang nga. Oo, kaya huwag kang lalayo sa tabi ko. Ako ang haharap sa kanya. Kuya, anong gagawin natin? Naglalakad na siya papalapit na sa atin. Akong bahala, Marcus. Gagamitin ko ang medalyon ni tatay laban sa kanya. Habang lumalakad siya papalapit sa kinaroroonan namin ni Marcus, sunod-sunod na usal ng orasyon ang ginawa ko hanggang tuluyang lumiwanag ang medalyong suot ko. Ang liwanag na yon ay tumama sa mga mata ng amalanhig. Kung kaya hindi siya makatingin ng diretsyo, sinamantala ko ang pagkakataon na yon upang lumapit sa kanya. Mag-ingat ka, kuya. Dito ka lang ha. Tatapusin ko lang ang kasamaan ng amalanhig na ito. Nang sandaling yon, nakaluhod na sa lupa ang bangkay na aswang. Nakatakip ang mga palad sa kanyang mga mata. Kung kaya, kumpiyansa akong madali ko siyang matatalo. Hanggang sa nakalapit na ako ng gusto sa kanya, isang hakbang na lang ang pagitan namin. Nakaamba na sana sa kanya ang hawak kong medalyon upang idikit sa kanyang katawan nang biglang makarinig ako ng malakas na sigaw. Mula yon kay Marcus. Kuya! Tulungan mo ako! Kuya! Napalingon ako sa aking likuran. Ang kapatid ko, hawak sa leeg ng isa pang amalanhig. Nakaramdam ako ng matinding takot para sa kaligtasan ng kapatid ko. Anak ng putya! Saan naman ang galing ang isang yun? Hoy! Bitiwan mo siya! Huwag mong saktan ang kapatid ko! Kasamahan ako ni Arsenio. Nahuli lang ako ng dating. Lalapitan ko sana siya nang biglang hilain ako ni Mang Arsenio. Pagkatapos ay tangkang sasakalin din. Nanlaban ako sa kanya. Lakas ko laban sa lakas niya. Nang malapit ko na siyang mapatumba, biglang naglabas siya ng masangsang na amoy mula sa kanyang bibig. Halos may matay ako sa mabahong amoy na yon. Kuya! Lumaban ka sa kanya! Huwag ka magpapatalo! Oo, Marcus! Kaya ko to! Pilit kong nilabanan ang hilong nararamdaman ko. Pinilit kong tumayo muli. Saka buong lakas na pinatama ko ang kamao ko sa muka ng amalanhig. Dahil sa lakas ng suntok ko, bumagsak sa lupa si Mang Arsenio. Kasunod nun, pumatong ako sa kanya. Hinubad ko sa leeg ko ang medalyon. Pagkatapos ay ipinatong ko yun sa kanyang dibdib. Malakas na ungol ang pinakawalan niya. Yung ungol na tila ba katulad ng isang nilalang na nahihirapan sa ilalim ng lupa. Hanggang sa maramdaman ko ang biglang pagsakal sa akin ng kasama ni Mang Arsenio. Hindi ko namalayan ang paglapit niya. Bitiwan mo siya!
Bitiwan mo ang asawa ko! Bibitiwan ko lang siya. Kung bibitiwan mo din ako. Talagang nagmamatigas ka pa, ha? Oo. Dahil kahit anong gawin nyo, lalaban at lalaban ako. Hindi ako papayag na manaig ang kasama nyo dito sa mundo. Kung ganon, tanggapin mo ang galit ko sa iyo at sa lahat ng mga kadugo mo. Mas lalong hinigpitan ng matandang babaeng amalanig ang pagsakal sa akin. Sa bawat paghigpit ng sakal niya sa akin, mas idinidiin ko din sa dibdib ni Mang Arsenio ang medalyon ko. Marcos! Umalis ka na dito! Umalis ka na! Hindi kita maaaring iwan, kuya! Umuwi ka na sa bahay! Puntahan mo si Kapitan! Sabihin mo sa kanyang kailangan ko ang tulong niya! Magmadali ka! Oo, kuya! Ngayon din! Hindi na kailangan! Nandito na ako! Mabuti naman, Kapitan! Ibang naramdaman ko kamakanina at may narinig ako na malakas na ungol ng amalanig. Dala yun ng hangin, kaya napasugod ako dito at hindi nga ako nagkamali. Nanggugulo nga siya. Kayo! Bitiwan niyo siya! Hindi! Papatayin ko siya! Pati na ang lahat ng mga kadugo niya! Ayaw mo ha? Talagang ginagalit mo kami. Pwes, pasasabugin ko ang ulo mo! Mula sa kinaroroonan ko, nahagip ng paningin ko ang isang baril na hawak ni Kapitan. May nakatago pala itong baril. Itinutok niya yon sa babaeng aswang. Sa kasunod-sunod, nakalabit sa gatilyo ng baril. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Buti na lang asintado si Kapitan. Dahil doon, lumuwag ang pagkakahawak niya sa leeg ko. Dahilan para makawala ko sa kanya. Agad akong tumakbo papalapit sa kinaroroonan ni Marcos. Iniwan ko si Mang Arsenio na nakahandusay at halos hindi na gumagalaw dahil sa medalyong hawak ko na ipinatong ko sa dibdib niya. Habang patuloy na pinapuputukan ni Kapitan ang babaeng amalanig, muli kong isinuot ang medalyon sa leeg ko. Ngunit sa kabila ng sunod-sunod na tama ng baril sa aswang na amalanig, hindi pa din siya bumabagsak sa lupa. Akala mo ba ay matatalo mo kami gamit ang sandatang yan? Nagkakamali ka, Oka! Bakit bumalik pa kayo? Patay na kayo! Kaya hindi na kayo dapat nagbalik pa! Bumalik kami upang maghiganti! Wala na ang mga taong pumatay sa inyo. Kaya kanino kayo maghihigante? Hanggang narito pa sa mundong ito, ang mga lahi ng taong pumatay sa amin, babalik kami at uubusin namin silang lahat. Sagad sa buto ang kasamaan mo. Dahil hanggang kamatayan, dala-dala nyo ang puot. Puot ng mga tao din ang lumikha. Ang pagkamatay nyo dati, kayo din na may kasalanan nun. Naging masama kayo na nabubuhay pa kayo. Kaya nga masaklap ang naging kamatayan ninyo. Humingi kami ng pagkakataon para makapagbago. Pero hindi kami pinagbigyan ng pagkakataon. Pinatay pa din nila kami. Tingin mo ba, may pagkakataon pa sa mga gaya niyong maraming pinatay na tao? Edgar, sige na! Tapusin mo na sila! Nakahanda na sana akong tuluyang tapusin ang mga masamang nilalang na yon. Subalit tulad ng unang laban ko kay Mang Arsenio, nagbago din ng anyo katulad sa malaking ibon ang babaeng amalanig. Saka mabilis na lumipad pa itaas. Napatingin ako kay Mang Arsenio. Siya man ay naging isang malaking ibon na rin at lumipad. Buhay pa rin pala siya. Paano nga ba mapapatay ang nilalang na patay na? Ayos ka lang ba, Marcos? Oo, kuya. Ayos lang ako. Ikaw, ayos ka lang ba? Oo. Salamat, Kapitan. Dahil kung di ka dumating, baka napahamak na kami ng kapatid ko.
Matindi talaga ang galit ni Mang Arsenio sa lolo nyo. Kaya pati kayo, idinidamay niya. Kaya nga mas magiging maingat kami. Marcos, huwag ka na muna maglalabas ng bahay hanggang hindi ko tuluyang napapatay muli ang mag-asawang Amalanig. Bantayan mo ring mabuti si nanay, lalo na kapag wala ko. Makakaasa ka, kuya. Hindi ko pababayaan si nanay. Hala, sige. Mabuti pa sa bahay nyo na ituloy ang pag-uusap. Baka bumalik pa ang mga demonyong aswang na yon. Kung babalik sila, tutuluyan ko na talaga sila. Nang gabing yon, hindi ako dalawin ng antok. Binabagabag ako ng mga pangyayari sa araw na yon. Ito ang ikalawang araw ko dito sa bahay mula nang umuwi ako galing Saudi. Ngunit pakiramdam ko ay maraming taon na ang lumipas dahil sa daming naganap. Bumangon ako sa pagkakahiga ko, saka nagtungo sa kusina. Kumuha ng isang basong tubig, saka nagtungo ako sa salas. Habang nasa salas ako, nakita ko ang mga nakasabit na larawan sa dingding ng bahay namin. Larawan yon ng buong pamilya namin. Mga masasayang alaala yon nung kumpleto pa kami at buo pa ang pamilya. Pero ngayon, wala na si tatay. Magiging magulo pala dahil may masasamang nilalang mula sa mga patay na nabuhay. Dahil sa naging pagkakamali ng aming mga ninuno, hindi ko napigilang hindi pumatak ang luha ko. Saka, inilapit ang mukha ko sa larawang tangan ko habang tahimik na lumuluha. Patuloy sa pag-agos ang aking luha, kaya hindi ko namalayang nakalapit na pala sa akin si nanay. Anak, ayos ka lang ba? Nay, ang totoo hindi ako okay. Miss ko na kasi si tatay. Ako din naman, anak. Miss ko na ang tatay mo. Pero wala na tayong magagawa. Ito na ang naging kapalaran niya. Natatakot ako, Nay. Para saan? Sa mga posibleng mangyari. Ang mga Amalanig, hindi sila titigil hanggat hindi nila tayo napapatay. Naniniwala akong kaya mo silang talunin, anak. Oo, Nay. Gagawin ko ang lahat para tapusin ang mga Amalanig na nais magiganti sa atin. Kailangan mawala sila dahil hindi nila tayo titigilan. Kaya nga po, nakabuo na rin po ako ng pasya. Dahil hindi ko rin kayo maaaring iwan uli. Anong ibig mong sabihin, anak? Hindi na po ako babalik ng Saudi. Talaga, anak? Pero paano ang kontrata mo? Magpapadala na lang po ako ng sulat. Mag-i-email ako sa opisina at magpapatulong ako sa kasama ko para siya magpaliwanag. At hindi ako makasuhan ng employer ko dahil di ko tinapos ang kontrata ko. Saka ilang buwan na lang din, matatapos ko na yun. Mas kailangan niyo ako dito, Nay. Lalo na't wala na si tatay. Salamat, anak. Dahil mas mapapanatag ako kapag nandito ka. Kailangan niyo po ako. Higit pa sa pinansyal na bagay. Kailangan niyo po ako para sa kaligtasan niyo. Ayokong pati po kayo ni Marcos ay mawala sa akin dahil sa mga aswang na yun. Salamat, anak. Salamat. Napakabuti mong talaga. Mahal ko po kayo ni Marcos, Nay. Handa akong magsakripisyo para sa inyo na kapatid ko. Handa akong ibuwis ang buhay ko para sa inyong dalawa. Pero anak, paano mo kaya mapapaslang ang mga Amalanig? 2 beses na silang nakatakas sa'yo. Siguro dahil kulang pa ang ginagawa ko para gamitin ang medalyon. Baka naninibago lang ako. Pero may iba pa akong plano kung paano sila matatalo. Bukas paggising ni Kapitan, sasabihin ko po sa kanya, malaki ang maitutulong niya sa ibig kong mangyari. Kaya sa susunod na pagkikita namin ng mga bangkay na aswang na yon, ibabalik ko na sila sa kanilang libingan. Yung hindi na sila makakabangon pang muli. Kinabukasan,
Maaga akong bumangon. Kumuha ako ng mga kawayan sa paligid ng bahay namin. Inisa-isa kong linisan ang mga yon. Pagkatapos, hinulma ko yon para lagyan ng tulis ang dulo. Maya-maya pa ay natanaw ko ang paglapit ni Kapitan. Para saan ang mga kawayan na yan? Gagawa po ako ng sibat, Kapitan. Para saan? Para sa pakikipaglaban sa mga amalanig. Kailangan may magamit akong sandata laban sa kanila. Hindi lang ang medalyong to. Pero hindi niya kayang patayin ang mga amalanig. Alam ko, Kapitan. Pero kaya silang masugatan nito. Hindi natin alam gaano ba sila karami. Baka isang pamilya ba sila o isang angkan. Sa bagay, tama ka. Sa natatandaan ko noon, marami silang napatay ng lolo mo. Kaya nga po, mas mabuti nang handa tayo. Ano nga pala ang plano mo? Bala kong bumalik sa sementeryo, Kapitan. Ano ka mo? Abay, bakit ka babalik doon? May duda akong doon ang kanilang pinamumugaran. Yun ang dapat nating unang sirain. Maaaring may altar o dambana sila ron. O pinagdarausan ng orasyon para lumakas ang kanilang kapangyarihan. Paano natin hahanapin yon? Saka malawak ang sementeryo na yon. Gamit ang medalyon ko, Kapitan. Ito ang makakatulong natin sa paghahanap sa lungga ng mga amalanig. Ano nga ba talaga ang pinaplano mo, Edgar? Isinalaysay ko kay Kapitan ang mga bala ko. Agad din siyang sumang-ayon. Nangakong tutulong siya sa akin para mapuksa ang lahat ng mga amalanig. Dahil maging siya ay nakakaramdam ng takot para sa mga tao sa baryo. Lalo na kapag magkakasama na silang kumilos. Kinahapunan, yun na ang takdang oras upang isagawa ang plano. Bagamat may konting pangamba sa puso ko, hindi ko hinayaang mamayani yon. Ang lolo ko ay matapang na humarap sa mga aswang noon, kaya dapat yun din ang gawin ko. Pagdating namin sa sementeryo, inilapag ko sa lupa ang medalyon ko, saka umusal ako ng orasyon mula sa libro. Para sa naggagawin mo, Edgar? Inuutusan ko po ang medalyon. Pakiramdaman niya kung narito ba ang mga amalanig at kung saan bahagi ng sementeryo naroon sila. Mukhang alam mo na ang gagawin na. Dapat kong subukan ng lahat ng paraan, Kapitan. Pero narito kaya sa lugar na ito ang mga nabuhay na aswang? Sa ngayon wala pa. Hindi sa lugar na ito sila inilibing. Hindi sila nararamdaman ng medalyon. Anong sunod nating gagawin? Aakyat tayo sa mataas na punong to sa tabi ng puntod ni Tatay. Pagkatapos mag-aabang tayo sa mga susunod na mangyayari. Mula sa itaas ng puno, agad nating makikita ang pagdating nila. Gumagabi na ng mga oras na yon. Habang nasa itaas kami ng puno, kita namin ang lawak ng sementeryo. Nakikita rin namin ang katahimikan ng lugar na yon. Subalit may mga ilang puntod na bukas at nakalabas ang mga patay. Naisip kong kagagawan yon ng mga amalanig. Kaya lalong tumindi ang pagnanais kong mapuksa sila. Dahil maging ang mga nananahimik ng patay ay pinakikialaman nila. Patay na nga. Ginagawa pa rin nilang biktima. Kanina pa tayo dito. Wala pa ba sila? Hindi mo pa ba nararamdaman ang mga amalanig? Hindi pa, Kapitan. Pero konting hintay pa. Malapit nang sumilip ang buwan. Kaya natitiyak kong maghahanda na sila. Sana lang ay magtagumpay na tayo sa plano natin. Magtatagumpay tayo, Kapitan. Apo ako ng antingerong pumatay sa kanila. Ipapakita kong muli sa kanila ang bagsik ng dugo na kabilang sa lahi ng mga antingero. Sa gitna ng aming pag-uusap ay biglang umilaw ang suot kong medalyon. Ibig sabihin nun, nararamdaman niya na ang masamang elemento sa paligid. Kapitan, nandiyan na sila. Paparating na sila. Nasa sila? Hindi ko pa sila natatanaw mula dito sa taas. Hindi ko pa din sila nakikita. Pero nararamdaman ng aking medalyon ang presensya nila.
Kailangan na natin maganda, Edgar. Kailangan maunahan natin sila. Nang mga sandaling yon, ay mas lalong tumindi ang liwanag ng medalyon. Kaya natitiyak kong nasa malapit lang sila. Iginala ko ang mga mata ko sa paligid. Subalit hindi ko sila makita. Hanggang sa mapadako ang paningin ko sa hangganan ng sementeryo. Alam kong merong maliit na ilog doon. Sa kabila noon ay ang burol na nagsisilbing pagitan ng dalawang baryo. Ang baryo namin at ang kabilang baryo. Bagamat madilim na ang buong paligid at tanging liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing tanglaw, kitang-kita ng dalawang mata ko na may grupo ng mga amalanig na paparating. Hindi lang sila ang mag-asawang Arsenio at Lourdes. Nangilabot ang buong katawan ko dahil tama nga ako ng hinala. Marami nga sila. Isang angkan sila na muling nabuhay upang maghiganti at magasik ng lagim sa mga nabubuhay. Kakayanin ba natin ang dami ng mga amalanig na yan? Kakayanin natin sila, Kapitan. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Subalit dadalawa lang tayo. Tapos laban sa kanila. Magtiwala kayo sa magagawa ng medalyon. Alam kong may iba pa tong kakayahan. Dahil ito rin ang ginamit ng mga ninuno ko para patayin ang naunang aswang. Kaya uulitin ko lang. Kung sa bagay, tama ka dun, Edgar. Lumapit ka lang sa akin, Kapitan. Ang mga sibat na daladala natin ay babasbasan ko gamit ang medalyon upang lahat ng tamaan nito ay diretso na muli sa kanilang ikalawang kamatayan. Bumaba na muna kami mula sa itaas ng puno. Sinimulan kong umusal ng orasyon para sa mga sibat na aming gagamitin. Pagkatapos kong banggitin ang orasyon at ilapit ang medalyon sa mga sibat, ay nagliwanag ang medalyon at tumama sa mga sibat na kawayan. Talagang makapangyarihan ang medalyon na yan. Yan na nga lang talaga ang kakampi natin. Tama ka, Kapitan. Kaya kahit madami pa ang mga malanig, hindi na ako natatakot pa sa kanila. Natatanaw ko naglalakad na sila patungo rito sa kinaroroonan natin. Kapag sila'y nasa tapat na ng punong yun, 5 puntod ang layo sa atin. Isa-isa natin silang sisibatin. Sige, yan ang gagawin natin. Kailangan hindi sila makalapit sa kinaroroonan natin. Dahil tsak na mahihirapan tayo. May isa lang tayong dapat ingatan. Hindi nila pwedeng makita na nandito tayo sa taas. Kaya nilang magbago ng anyo bilang ibon. Kaya delikado kung makikita nila tayo dito. Tama ka. Pero paano natin gagawin yun? Hihilingin ko sa medalyon na magkaroon ng sabulag ang mga mata nila. Sige, gawin mo na. Habang hindi pa nag-uumpisa ang laban. Nagdala din ako ng bawang at asin, Kapitan. Andito sa dala kong backpack. Kung sakaling makalapit sila sa atin, may panlaban pa rin tayo sa kanila. Hindi na tinatabla ng bawang at asin ang mga amalanig. Kahit na, Kapitan, baka makatulong pa din to. Mabuti na sigurado tayo. Buhay natin na nakataya sa labang to, Kapitan. Bilib talaga ako sa iyo, Edgar. Kahit na konti na nalalaman mo tungkol sa mga aswang, naihanda mo lahat ng ito. Dahil kailangan ko mabuhay, Kapitan. Hindi ako dapat mapatay ng mga masasamang nilalang na yan. Ako din, Edgar. Maglilingkod pa ako sa baryong ito. Kaya dapat tayo magtagumpay sa labang ito. Kaya dapat nating protektahan ang isa't isa laban sa mga aswang na amalanig. Oo, pangako, Edgar. Hayra sila. Malapit na sa punong sinasabi mo kanina. Ngayon na, gamitin na natin ang mga sibat. Sibatin na natin sila. Isa-isa naming pinatamaan ng sibat ang mga amalanig. Bawat tamaan nito ay bumabagsak sa lupa. Kasunod nun ay ang pag-apoy ng kanilang mga katawan. Yun ang naging bisa ng sibat na inorasyonan ko, sapagkat ang liwanag na dala ng sibat ay nagiging apoy kapag tumama sa katawan ng mga amalanig. Bagamat may ilang dipaan layo sa amin ng mga bangkay na aswang, kita ko na pinamumunuan sila
ni Namang Arsenio at Aling Lourdes. Hindi nila gusto ang mga nangyayari sa kanilang mga kasamang amalanig, kaya hindi nila napigilang ilabas ang kanilang galit. Sino man kayong gumagawa nito? Lumabas kayo! Huwag kayong duwag! Ramdam ko ang galit ng pinuno ng mga amalanig dahil yon sa unti-unting paglakas ng mga kampo niya. Hindi nila kami nakikita kaya wala silang kalaban-laban. Ipinagpatuloy lang namin ni Kapitan Oka ang pagpunteriya sa kanila. Magpakita kayo sa amin! Dahil sa oras na makita ko ang pinagtataguan ninyo, humanda kayo sa ganti ko! Nasa 2 dipa na lang ang layo ni Namang Arsenio sa amin, kaya sinubukan kong sibatin na siya. Subalit tumama lang ang sibat sa braso niya. Hindi niya yun inindaman lang. Sa halip ay hinugot niya ang panang sibat na bumaon sa kanyang braso. Lalong nanlisik ang mga mata at tuluyang napuno ng galit ang kanyang anyo. Iba ang taglay na lakas at kapangyarihan ni Mang Arsenio. Hindi natin mapapatay ang pinuno ng mga aswang gamit ng sibat. Kailangan nating umisip ng ibang paraan. Dapat malaman natin ang kahinaan niya. Doon lamang natin siya mapapatay. Kung ganun, ano ba ang kahinaan ng hinayupak na yan? Hindi ko rin alam. Dahil ang mga nalalaman ko lang ay yung mga nasaksiyan kong pakikipaglaban nun ng lolo mo. Pero kung paano eksakto sila napatay at tatalo, yun ang hindi ko alam. Anong gagawin natin ngayon, Kapitan? Teka, ipapaig ko ang sarili ko. Hindi mo gagawin yan, Kapitan. Di ba sinabi ko na kanina, sabay tayong lalaban at pareho tayong mabubuhay. Kung gagawin mo yun, para kang humihiling ng kamatayan. Pero yun lang ang paraan para makalapit tayo sa kanya. E paano kung patayin kanya kagad? Hindi niya gagawin yun. Paano ka nakakasiguro dyan? Dahil alam niya na ikaw ang kasama ko na isang antingero at maaaring gagamitin niya lang ako para mahuli ka. Anong naisip mo, Kapitan? Magkukunwari akong nahulog sa punong ito. At pagkatapos ay mawawalan ako ng malay. Siguradong pag nakita nila ako, dadalhin nila ako sa kuta nila para gamitin laban sa'yo. Hindi pa din ako kumbinsido sa plano mong yan. Pumayag ka na. Ito na lang ang naiisip kong paraan para makalapit tayo sa kanila. Di na kailangan yung, Kapitan. May pambulag na akong hiniling sa medalyon. Kaya kahit humarap tayo sa kanila at makasalamuhan natin sila, hindi nila tayo makikita. Ano nga yung plano mo? 2 tayong bababa sa puno at makikisalamuha tayo sa kanila. Sasama tayo sa kanilang grupo. Titignan ko kung ano ang gagawin nila ngayong gabi. Kapag tapos na sila sa pakay nila rito, uuwi din sila sa kuta nila. Susundan natin sila doon. Kaya mas makakakilos tayo ng tama at makakapag-isip ng dapat gawin. Lalo na 2 tayo. Kaya hindi tayo dapat maghiwalay. Napagkasunduan namin ni Kapitana na ituloy ang plano ko. Bumaba kami mula sa puno. Nakihalubilo kami sa mga amalanig. Wala silang kaalam-alam na may iba silang kasama. Bagamat nakakaramdam sila na may tila kakaiba sa kanilang paligid. Nakasunod lang kami ni Kapitan sa kanilang pupuntahan. Napansin ni Mang Arsenio na tahimik na ang lugar. Walang sibat na tumatama sa mga kasama niya. Ipinagtaka niya yon. Subalit ipinagpatuloy na lang nila ang kanilang pakay. Kumalat ang mga amalanig sa sementeryo. Ang mga bangkay ng taong hindi pa natatagalan sa pagkakalibing ay hinuhukay nila. Pagkatapos ay winawakwak ang katawan at saka kakainin ang mga lamang loob. Wala silang itinitira. Pagkatapos nilang gawin ang kalapastanganan yun sa mga namatay, sama-sama silang aalis. Muling maglalakad, pabalik kung saan sila nanggaling. Kami ni Kapitan ay tahimik na sumunod lang sa kanila. Binabantayan ang bawat kilos nila hanggang makatawid na silang muli sa maliit na sapa
Pagkatapos ay nagtungo sa isang kuweba malapit sa burol na hangganan ng baryo. Halos hindi mapapansin ang kuweba dahil sa mga punong tumatakip sa lagusan. Sumunod kami sa kanila hanggang sa loob. Doon na tumambad sa amin ang isang altar. May isang ribulto na may sungay ang nasa harapan ng dambana. Marahil, ayun ang kadilimang sinasamba nila. Pagdating nila sa loob, lumuhod ang lahat ng mga amalanig sa pangunguna ni Mang Arsenio at Aling Lourdes. Matapos yun, ay nagsalita na sa harap ng mga kasama si Mang Arsenio. Kami ni Kapitan ay nasa gilid lang ng kuweba, nakatago sa isang malaking bato, nakamasid sa lahat ng ginagawa nila. Malapit nang dumating ang kabilugan ng buwan. Ito na ang pinakihintay nating lahat. Tama ka, Arsenio. Subalit hindi pa tayo handa para sa pag-aalay. Wala pa ang handog na kailangan natin. Huwag kang mag-alala, Lourdes. Matatagpuan din natin ang libingan ng matandang hugo na yon. Pag nagyari yon, wala nang makakapigil pa sa mga plano natin. Alam ng apo ng matandang yon kung saan siya nakalibing. Kaya nga tutugisin natin ang apo niya. Pagkatapos, papaaminin natin siya kung saan ang libingan ng hugo na yon na kanyang lolo. Paano kung hindi niya sabihin sa atin? Pipilitin natin siya sapagkat yun lang ang tanging paraan para mabuhay tayo katulad ng mga tao at bumalik sa dati nating katawan na hindi ganito na naaagnas. Ang pag-aalay sa bangkay ng taong pumatay sa atin kapalit ng ating muling pagkabuhay kagaya ng dati. Nanginig ang buong katawan ko sa narinig ko. Hindi ko inaasahan na ang bangkay ng lolo ko ang kapalit ng buhay nila. Hindi ako makakapayag na gambalain nila ang pananahimik ng lolo ko. Anong plano mo ngayon, Edgar? Umalis na po tayo sa lugar na to. Bumalik na po tayo sa sementeryo. Uunahan natin ang plano nila. Huhukayin natin ang mga labi ng lolo mo. Tama kayo. At ililipat ko yon sa bakuran ng bahay namin. Doon, hindi niya iisiping doon nakalibing ang lolo ko. Mas madali kong mapoprotektahan yun laban sa kasamaan nila. Tayo na, bago pa mawala ang bisa ng tagabulag. Wala kaming sinayang na oras ni Kapitan. Nang gabing yun, hinukay namin ang libingan ni lolo. Binuksan ang kanyang kabaong. Kinuha namin ang kanyang mga buto. Saka isinilid yun sa sakong nakuha namin sa tabi ng puntod ni tatay. Pagkatapos ay umuwi na kami sa aming bahay. Wala nang bisa ang tagabulag, kaya nakita na kami ni nanay. Aba, sandali. Anong laman ng sakong yan, anak? Nay, mga buto po ito ni lolo. Ano ka mo? Pero bakit nandyan sa sako? Hinukay po namin ni Kapitan. Bakit nga? Nananahimik na ang lolo mo. Bakit kailangan gawin mo pa yan? Di ba sabi mo sa akin, tatapusin mo na ang mga amalanhig? Ano't yan ang ginawa mo? Imbis na tapusin ang mga kampo ng demonyo. Isinalaysay ko kay nanay ang lahat ng mga nangyari sa amin ni Kapitan. Doon niya lang naunawaan ang lahat kung bakit namin kailangang hukayin ang mga buto ni Lolo Hugo. Kaya tumulong na lang si nanay ng dapat naming gawin. Napagpasya ni nanay na ilagay sa isang malaking banga ang mga buto ni lolo. Pagkatapos ay ililibing namin yon sa likod ng aming bahay. Nagtulong-tulong kami ni Kapitan na maghukay ng paglilibingan. Subalit hindi pa man kami nakakatapos sa paglilibing, nakarinig kami ng ingay sa harap ng bahay namin. Mga ungol yun na tila mababangis na aso. Base sa ingay na yon, natiyak kong mga amalanig yun. Kinabahan ako at kasunod ng ingay na yon ay ang malakas na sigaw ni Marcos. Humihingi siya ng saklolo. "Nay!
Si Marcos yun! Madali ka, anak. Pumunta ka doon. Kami na ni Kapitan ang bahalang magpatuloy sa paglilibing sa lolo mo. Oo nga, Edgar. Tignan mo muna ang kapatid mo. Dali! Talagang gagawin nila lahat. Magtagumpay lang sila sa kanilang kasamaan. Mag-iingat ka, anak. Kayo din po. Pagkatapos nyo dito, humingi kayo ng tulong sa mga kababaryo natin. Sige na, Edgar. Kami nang bahala. Huwag mo kaming alalahanin, anak. Puntahan mo na ang kapatid mo. Baka kung anong gawin ng mga aswang na yon sa kanya. Sige, Nay. Kapitan, mag-iingat kayo. Ikaw din, anak. Tandaan mo ang mga sinabi ko sa iyo. Huwag kang magpapatalo sa kanila. Tumango na lang ako sa sinabi ni Nanay at saka nagtungo na ako sa harapan ng bahay namin kung saan naroon ang mga amalanig. Hawak sa leeg ng amalanig na si Mang Arsenio ang kapatid ko. Anumang oras ay nakahanda itong saktan at patayin. Bitiwan mo ang kapatid ko, hayop ka! Makukuha mo lang siya sa akin kung ibibigay mo sa akin ang mga buto at kalansay ng lolo mo. Ituro mo sa akin. Hindi ko ibibigay ang kailangan mo. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo makuha ang mga labi ng lolo ko. Matigas ka talaga, ha? Paano kung unahin ko ang kapatid mo? Kuya! Tulungan mo ako! Ayokong mapatay na mabahong amalanig na to! Tumahimik ka! Subukan mong saktan ang kapatid ko. Hindi kita patatawarin, hayop ka. Hinahamon mo talaga ako. Demonyo ako. Kaya hindi ako magdadalawang isip para pumatay. Makuha lamang ang gusto ko. Doon na inilabas ni Mang Arsenio ang mas kahindik-hindik na anyo niya. Mas mapanganib yun, mas nakakakilabot. Mula sa kanyang naaagnas na katawan at nakapangdidiring anyo, kitang-kita ang galit sa kanya. Huling tanong ko na ito sa iyo. Saan mo itinago ang mga kalansay ng lolo mo? Nakakatakot ang boses niya. Parang nasa loob ng kuweba yon. Napakalalim at buong-buo. Talagang napatayo ang balahibo ko. Dito na ako lalong nag-alala para kay Marcos. Kuya! Tulungan mo ako! Pababayaan mo na lang ba ang kapatid mo? Hahayaan mo na lang ba siyang mamatay? Ibigay mo na ang hinihingi ko. Sige, ibibigay ko ang gusto mo, hayop ka. Basta't pakawalan mo muna ang kapatid ko. Ibigay mo muna siya sa akin. Hindi. Ikaw muna. Ibigay mo muna sa akin ang hinihingi ko at ibabalik kong ligtas sa'yo ang kapatid mo. Hayop kang demonyo ka. Tuso ka talaga. Hindi lang ako basta tuso, kundi naibenta ko na sa demonyo ang kaluluwa ko. Kaya ibigay mo na ang hinahanap ko bago pa maubos ang pasensya ko. Sige, ituturo ko sa iyo ang libingan ng lolo ko. Gawin mo para matupad na ang aming pinaka-asam-asam na buhay. Ang magbalik sa dati ang katauhan namin. Hindi ganitong nahaagnas. Kuya, wag! Hayaan mo na ako mapatay niya! Kung magiging kapalit naman nun, ay ang kagustuhan nilang mabuhay pa na matagal at magkasik lang ng kasamaan. Hindi, Marcos. Kapatid kita. Hindi ako makakapayag na patayin ka ng demonyong yan. Pero mas delikado kapag ibinigay mo ang gusto nila, kuya. Hindi lang ako mamamatay, kundi tayong lahat. Maraming tao madadamay. Tigilan nyo na ang kadramahan nyo, mga kapatid. Ibigay nyo na sa akin ang hinihingi ko. Doon sa sementeryo. Naroon ang libingan ng lolo ko. Ituturo ko sa'yo. Siguraduhin mong hindi mo ako niloloko. Dahil hindi ako magdadalawang isip. Napatayin itong kapatid mo. Nasa bingit ng kamatayan ng kapatid ko. Lolokohin pa ba kita? Hunggang ka. Naramdaman ni Marcos
ang panlilinlang ko kay Arsenio. Kaya nanahimik na lamang ito. Alam niyang bahagi lang yon ng plano ko. Sinadya ko ding lakasan ang boses ko para marinig yon ni Kapitan at ni Nanay na nasa likod ng bahay. Sa gayon, makahingi na sila kagad ng tulong sa mga kababaryo namin. Pagdating namin sa sementeryo, iniligaw ko muna si Mang Arsenio. Dinala ko siya sa iba't ibang puntod. Alam kong kalaunan ay mapapansin din niya yun. Subalit yun lang ang paraan para mas humaba pa ang oras ng paghahanda ko at magkaroon pa ng sapat na oras sina Kapitan at Nanay. Niloloko mo ba ako? Kanina pa tayo paikot-ikot. Hindi pa din natin nakikita ang puntod na sinasabi mo. Matagal nang namatay ang lolo ko. Hindi ko natanda kung saan ang libingan niya. Hindi totoo yan. Akala mo ba hindi ko nakahalata? Kanina mo pa ako inililigaw. Bakit ko naman gagawin yun? Eh, hawak mo nga kapatid ko. Tumigil ka. Nauubos na ang pasensya ko. Tutuluyan ko na itong kapatid mo. Wag! Wag! Ito na. Dadali na kita sa totoong libingan ng lolo ko. Siguraduhin mo lang. Dahil alam mo na ang susunod na mangyayari. Sa pagkakataong ito, dinala ko na siya sa totoong libingan ni Lolo. Nang makita niya sa lapida ang pangalan ni Lolo, binitiwan niya si Marcos at agad siyang sumunggab doon. Hindi niya agad napansin ang panloloko ko sa kanya. Hindi niya napansin na bagong tabon lang ang mga lupa sa puntod. Dahil matapos namin kunin ang mga buto ni Lolo, tinakpan ulit namin ang libingan. Nag-umpisa siyang maghukay sa lupa gamit ang kamay na may mahahabang kuko. Hindi niya napansin ang pag-alis at pagtakas namin ni Marcos. Sinamantala namin ni Marcos ang pagkakataon na yon. Nagtungo kami sa kuweba kung saan naroon ang mga kasamahan ni Mang Arsenio. Naabutan namin silang naghahanda para sa isang pag-aalay. Wala silang kamalay-malay na nakamasid na kami sa kanila. Napansin ko ang pag-ilaw sa gitnang bahagi ng noo ng ribulto na may sungay. Hindi yun umiilaw nung unang nakita ko yun. Nakasama si Kapitan. Anong gagawin natin, kuya? Madami sila. Hindi natin sila kakayanin ng sabayang laban. May naiisip akong paraan, Marcos. Ano yung kuya? Papuntahin sila sa ilog. Ha? Pero paano natin gagawin yon? Ikaw, Marcos. Ikaw ang magpapapunta sa kanila sa ilog. Magpapahabol ka sa kanila. Ano? Ipapain mo ko sa mga malanig? Ang sama mo naman, kuya. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nila masasaktan. Basta't bilisan mo lang tumakbo. At ako nang bahala. Kainis ka naman, kuya. Ayoko. Natatakot ako. Hindi pa man natatapos na magsalita si Marcos, itinulak ko na siya dahilan para malantad siya sa lahat ng mga aswang na amalanig. Ako naman ay nagpatuloy sa pagtatago dito sa isang malaking bato. Wala na nun ang bisa ng tagabulag dahil kausap ko ang kapatid ko. Puisit ka, kuya. Isusumbong kita kay nanay. Napangiti pa ako ng bagya sa pagmamaktol na yon ni Marcos. Pero kahit ganon, sinunod pa din niya ako. Mga mabaho ka malanig! Habulin niyo ako! Dahil sa pagsigaw na yon ni Marcos, nakuha niya ang atensyon ng lahat ng mga aswang na naroroon. Naniniwala ako sa iyo, kapatid ko. Bilisan mo ang pagtakbo mo sa ilog para magawa ko ng dapat kong gawin. Habang hinahabol siya ng mga amalanig, ay hindi ko inalis ang tingin ko kay Marcos dahil sa sandaling lahat ng aswang na yon ay nasa ilog na. Yun na ang hinihintay ko. Kaya konti na lang. Ilang hakbang na lang. Binibilang ko na ang bawat hakbang nila. 3 hakbang. 2. 1. Hanggang sa lahat sila ay nasa ilog na. Kaya yun na ang tamang pagkakataon. Katapusan nyo na ngayon, mga pangit na aswang!
Mabilis akong tumakbo patungo sa pampang ng ilog habang kinukuyog nila ang kapatid kong si Marcos. Wala silang kamalay-malay sa gagawin kong pagpuksa sa kanila. Nang makarating na ako sa gilid ng ilog, agad kong inilubog sa tubig ang medalyon ko. Dahil doon, unti-unting uminit ang tubig hanggang unti-unting kumulo ang tubig nito. Marcos! Umahon ka sa ilog! Bumalik ka na dito sa akin! Bilisan mo! Hindi ako makalis, kuya! Hinaharangan ako ng mga aswang! Hindi ko din maiakbang ang pa ako dahil sa sobrang init! Kuya! Nangihina na ako! Anak ng putya, anong gagawin ko? Si Marcos, kasama siyang maluluto sa ilog. Kuya! Tulungan mo ako! Kuya! Mula sa kabilang panig ng ilog, nakita kong paparating si Mang Arsenio. Nagliliyab sa galit ang mga mata nito. Natuklasan niya na ang panlilinlang ko sa kanya. Walang hiya ka! Ito pala ang plano nyo! Hindi kayo magtatagumpay! Panginoon Diyos, anong gagawin ko? Ang kapatid ko hindi pwedeng kasama siyang maluto sa ilog na to. Kung ititigil ko naman to, makakaligtas sila. Lalo kami mapapahamak. Panginoon, tulungan mo ako. Walang dasal o panalangin mo ang makapagliligtas sa kapatid mo ngayon! Pagkasabi nun, lumusong siya sa kumukulong tubig. Hindi ininda ni Mang Arsenio ang init ng kumukulong tubig. Tunay na higit siyang makapangyarihan kaysa sa mga kasama niya na ngayon ay unti-unti nang nawawalan ng buhay. Matapos niyang lumusong sa tubig, agad niyang kinuha ang kapatid ko. Pinasan niya, dinala sa kabilang panig ng ilog. Nanghihina na si Marcos. Itigil mo na ang ginagawa mo! Kundi papatayin ko talaga ang kapatid mo! Hindi ako maaaring tumigil ngayon. Kailangan kong makaisip ng paraan kung paano ko siya matatalo. Pero paano ang kapatid ko? Paano? Halos wala ng lakas si Marcos ng mga sandaling yon. Hindi na din siya makapiglas pa. Kaya inihiga na lang siya ni Mang Arsenio sa lupa. Pagkatapos ay iniamba ang mahahabang kuko sa dibdib ng kapatid ko. Dahil sa takot, napasigaw ako ng malakas. Wag! Wag! Wag mong sasaktan ang kapatid ko! Gagawin ko na ang gusto mo! Gagawin ko na! Sigurado ka bang hindi mo na ako lolokohin ngayon? Dahil huling pagkakataon mo na ito. Oh, hindi na! Hindi na kita lolokohin! Pabayaan mo na ang kapatid ko! Nang sandaling yon, nakaisip na ako ng paraan kung paano ko tuluyang tatapusin ang laban namin. Alam ko na kung saan nanggagaling ang kapangyarihan mo, Diablong Buwang ka. At yun ang pupuntiryahin ko. Humanda ka ngayon. Katapusan mo na. Inalis ko sa tubig ang medalyon ko. Pagkatapos ay tumakbo ko patungo sa direksyon kung saan naroon ng kuweba. Mabilis ang ginawa kong pagtakbo. Hindi ko ininda ang bawat batong tumatama sa paa ko. Sa likod ko ay naramdaman ko ang pagtakbo din ni Mang Arsenio. Nakasunod siya sa akin. Marahil ay alam na niya ang binabala kong gawin. Tumigil ka! Walang hiya ka! Tumigil ka! Huli na ang lahat. Nakarating na ako sa loob ng kuweba. Nasa harap na ako ng ribultong may sungay. Nang mga sandaling yon, tinitipon ko ang lakas ng medalyon sa pamamagitan ng pagdarasal. Nang magliwanag na ang medalyon, doon na nataranta si Mang Arsenio. Wag! Wag! Gusto ko lang naman mamuhay muli! Yun lang naman ang gusto ko! Ang nilalang na namatay na ay sa libingan na naninirahan at hindi na dapat nakikihalubilo pa sa mga nabubuhay. Masisisi mo ba ako? Kami ng angkal ko. Hindi namin gustong mamatay noon. Pero inubos ng lolo mo ang lahi namin.
Dahil naging masama kayo noon. Pumapatay kayo para sa pansariling pagnanasa sa laman at dugo. Dahil yun ang likas namin. Kahit pigilan namin ang aming mga sarili, hinahanap yun ang katawan namin. Yun ang nagpapalakas sa amin. Kung kaya, talagang wala kayong karapatang mabuhay pa. Mga diablong buang kayo. Hindi namin ginustong maging aswang. Hindi kami ang pumili sa dugong nananalaytay sa amin. Maawa ka! Maawa? Naawa ba kayo sa mga naging biktima nyo? At isa pa, may karapatan kayong pumili sa tama at mali. At pinili nyo ay yakapin ang kasamaang nasa inyong dugo. Kaya nga wala kayong karapatang mabuhay. Tuluyang ko nang winakasan ang mga aswang na amalanig. Inilagay ko ang medalyon ko sa sentro ng noo ng ribultong may sungay. Pagkatapos ay nagliwanag yon hanggang sa umapoy. Kasabay ng pag-apoy ng ribulto, kasunod nun ang pag-apoy ng katawan ni Mang Arsenio, pati na ang lahat ng mga kasama niyang aswang na amalanig. Umalingaw-ngaw ang malakas nilang pagpalahaw at pagtangis, hanggang sa tuluyang nawala ang sigaw ng pagtangis. Ang ribultong may sungay ay naging abo, pati na ang katawan ni Mang Arsenio at ang katawan ng mga kasama niya na naiwan sa ilog ay tuluyang inanod ng tubig hanggang sa tuluyan na ring maglaho. Matapos ang lahat ng yon, nakita ko ang medalyon ko sa ibabaw ng abo. Kinuha ko at naglakad palabas ng kuweba. Dumiretso ko sa pampang ng ilog. Muling inilubog doon ang aking medalyon. Dahil doon, bumalik sa normal ang lamig ng tubig nito. Saka ako tumawid at naglakad papalapit sa kapatid ko. Nakahiga pa din siya sa lupa at nangihina. Itinapat ko sa dibdib niya ang medalyon ko hanggang sa muling dumilat ang kanyang mga mata. Kuya, ano nangyari? Wala na. Tapos na, Marcos. Wala na mga aswang. Patay na silang lahat. Nagtagumpay tayo. Salamat kung ganun. Salamat. Pero kuya, huwag mong kalimutan na sinabi ko kanina, ha? Isusumbong pa din kita kay nanay. Oo na, naalala ko na. Handa na ako sa parusa ni nanay. Halika na nga. Tutulungan na kitang bumangon. Uuwi na tayo. Nang mga sandaling yon, saka palang dumating si Kapitan Oka kasama si nanay at ilang mga kalalakian sa baryo. Nasaan na? Nasaan na mga malanig? Handa na kaming lumaban sa kanila! Wala na, Kapitan. Tapos na. Wala nang kalaban. Ano ka mo? Tinalo mo silang lahat? Aba, paano mo ginawa yun? Abay, ang dami nila. Natalo mo silang lahat? Napangiti na lang ako habang patuloy sa pagsasalita si Kapitan Oka. Hanggang sa makarating siya sa bahay, wala siyang tigil sa pagtatanong at pag-uusisa. Mula lang sandaling yon, natahimik na muli ang baryo. Ako naman ay hindi na muli pang bumalik sa Saudi. Nanatili na lang ako dito sa baryo namin. Pinagyaman ko na lamang ang lupang iniwan sa amin ni tatay. Kahit na hindi na ganong kasagana sa buhay, masaya kami at tahimik na namumuhay na laging pinipiling maging mabuti sa kapwa at may nag-uumapaw na pagmamahal sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana may natutunan po kayo na magandang aral. Palagi po nating piliin ang kabutihan sapagkat kahit dumating ang araw na tayo'y mawala na sa mundong ito, ang kabutihang ating iniwan ay mananatiling buhay sa alaala ng mga taong ating natulungan o nagawan ng kabutihan.
Ang pagpili sa tama ay hindi lamang landas ng dangal, kundi landas din ng kapayapaan. Isang kapayapaang naglalayo sa atin sa kapahamakan at sa dilim ng galit, sapagkat ang mga pusong napupuno ng poot at paggiganti ay hindi kailanman makakamtan ang tunay na hustisya na kanilang hinahanap. Sa halip, sila mismo ang unti-unting winawasak ng apoy na kanilang pinapanday sa loob. Tulad na lamang ng nasusulat sa Roma 12:19, huwag kayong maghihiganti, mga minamahal, kundi ipaubaya ninyo sa puot ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't ang mga taong pinipiling maging mabuti at ipinapaubaya sa Diyos ang lahat ng bagay, ang siyang tunay na nagwawagi sa bandang huli, sapagkat sa dulo ng bawat laban, sa pagitan ng liwanag at dilim, ang kabutihan pa rin ang maghahari, at ang mga pusong nananatiling tapat sa kabutihan ang siyang maaalala magpakailanman. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain po kayong lahat ng Diyos na may kapal.